Hello, Crowellas! Mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. At ngayon guys, ay maglalabas ako ng aking top 15 dito sa Miss Universe Philippines Evening Glam Classic Gown to Avant-Garde theme. So, sino nga ba ang kumabog sa akin? Tingnan niyo ang eksena ko. Naka-avant-garde din ako. Yung kakaiba, yung never seen before na mga pa-eksena, yung extraordinary, yung new and unusual, yung experimental ideas na sinasabi baga. Yun ang ibig sabihin ng avant-garde. So, hopefully, nakinig lahat, no? Kasi dito sa competition na ito, sa mga challenges na ito na Miss Universe Philippines, ay may hindi talaga nakikinig sa usapan, sa protocol, o diba? Hopefully, nakinig lahat para magkaintindihan tayo kung ano ang ibig sabihin ng classic gown to avant-garde na sinasabi. Yung iba kasi nag-long gown lang. Wala naman problema doon. Kasi ang pagkakaintindi ko kasi din sa avant-garde ay never seen before pa talaga. As in, mapapaganood ka na lang talaga. At saka, syempre may mga kumabog para sa akin. Pero ito muna yung yung mga ano ba tawag dito? Mga muntik nang pumasok sa aking top 15. Ito guys, yung muntik lang makapasok sa aking top 15. Tatlo lang sila. Pasig City. Si Lina Antonio Reyes. Palawan. Sayang no. Ganda. Aganda din niya. Si Miss Cyril Payumo and Pampanga. Ay, baliktad. Palawan, Dr. Raven Doctor and Pampanga. Cyril Payumo. Nalilito na rin ako. Nakakaloka. And yan lang muna yung mga possible pa sanang tataas ko pero hindi na talaga kinaya ng bonggang-bongga. At ito na ang aking top 15 na kumabog dito sa Miss Universe Evening Glam Classic Gown to Avant-Garde theme ng Miss Universe Philippines. Number 15 on my list, Bulacan, Chelsea, Manalo. O diba? Gusto ko yung illusion na parang Shanice Palacios yung pag-gown niya, tapos may pa-blue-blue pa siyang ano. Ang maganda lang sa kanya ay flowy yung kanyang nilagay sa leeg. Yung kay Shanice Palacios ay matigas. So, kabog din. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 15 or umabot siya sa aking number 15 kasi plakado talaga yung when it comes sa magbigay siya ng photos. Ang mukha, ang makeup, amazing. Hair and makeup is amazing. Ayun. Number 15, Chelsea, Manalo. Number 14 sa aking listahan, Florida, Matea Mahal Smith. Ang ganda, kakulay ko siya. Oh. Kakulay ko siya ng bonggang-bongga. Neon green. Neon green ba to? Oo, kakulay ko siya. As in, nagandahan talaga ako sa gown niya. Nakaka-fresh. At tingnan nyo ng makeup. Ang ganda-ganda. Pangabog. Pang Miss Universe Philippines ang eksena. Number 14, Florida. Number 13 sa aking listahan. Oh my gosh. UK. Christina Chok. Diba? Para siyang white swan. Para siyang shining, shimmering white swan. Ang ganda ng gown. Amazing. Talaga lang naman. At saka ang ganda ng styling din niya. Mukha. Everything about her is wow. Hindi lang na itaas sa competition kasi nga ang hinahanap nga natin ay avant-garde. Classic gown, pasok ang kanyang eksena. Number 12 sa aking listahan. Kainta. Stacy Gabriel. Si Kainta, mukhang avant-garde din yung gown niya. Kanya lang, hindi ko maintindihan. Mukha siyang maliit dyan. Ang ganda ng styling, ang ganda ng eksena, pero ang liit-liit niya tingnan. Sana iniba na lang yung eksena. Sana
pailalim or pailalim ba yung kuha or paibabaw. I don't know, hindi ko alam sa eksena. Basta, ang liit lang yan, tingnan dyan sa post na yan, ng bonggang-bongga. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 12. My number 11 on my list is Miss Southern California, Jeanette Hammond. Diba? Ang ganda. Talaga lang naman. Maganda yung gown, pangabog. Ang problema, parang hindi nakaka-avant-garde, 'di ba? Kasi parang nakita ko na siya before. That's why nilaglag ko lang siya. Nilaglag talaga. Nilagay ko lang siya sa aking number 11. Kung hindi ko pa sana to nakita before, angat talaga siya kasi pangabog ang kanyang eksena. At ngayon guys, papasok na tayo sa aking top 10. Ang top 10 ko na ito ay, for me, ito ang number 10 to number 6. Ito yung best long gown, best in long gown or best in evening gown sa 55 contestant na nandito. Sila ang pinaka-the best. Ito ang top 5 ko na best in long gown. Number 10, Tacloban. Ang ganda, diba? Pak na pak. Alam mo bang nakaka-avant-garde din siya kasi nga sa kulay ng ubi halaya ang eksena. Ang ganda talaga, promise. Miss Tacloban. Number 9, Laguna. Alam mo, number 9 ko lang siya kasi nga doon sa background niya. Hindi ko feel ang background. Pero yung kanyang chain gown na silver, ay pak na pak. Alexandra Rosales, amazing. Ang ganda-ganda mo dyan sa styling mo. Everything, gown, amazing. Parang ano siya, kung iniisip mo, kung malayuan siya, parang nakikita mo siya na para siyang silver na nakapaikot sa katawan niya. Ang silver na mga chain na nakapaikot sa katawan niya. Ang ganda, promise. Next, number 8 sa aking listahan, Albay, Elaine Bernales. Ito din, pinaghalong, ano ba yung orange gown ni Catriona? Basta, tapos yung lava gown at saka yung orange niya na parang ang ganda, parang preliminary at saka final gown ni Catriona ipinagsama dito sa gown na ito. Napakaganda. Napakaganda talaga ng gown ni Miss Albay. Number 7 on my list, Zambales, Anita Rose Gomez. Wow, glam. Ito yung evening glam na tinatawag si Zambales. Tapos with matching kinembolar. One of the best gowns dito na naipakita sa Ang galing ng team, bongga. Tapos very classic yung hair and makeup. Team Zambales, amazing talaga kayo. Next, ito ang nag-top sa akin sa best in long gown. Kasi ang team kasi natin dito, ulitin ko, avant-garde. But, number 6 siya sa listahan overall, pero siya ang best in gown. Best in glam and evening gown. Iloilo. Amazing talaga. Yung yellow gown, yung gold gown niya, gold or yellow, talagang lapat at pak na pak sa katawan ni Miss Alexi Brooks talaga. Ang ganda ng kulay, bumagay sa kumbaga nag-blend talaga siya sa skin tone ni Alexi Mibo. Ang ganda. Styling din, amazing. Pose, maiba na rin. Mabuti naman. Siya ang best in long gown. Kung kahapon lang ang best, ang long gown competition, siya yung best in long gown for me. Best in pose at best in long gown. Pero nilagay ko lang siya sa aking number 6 kasi nga, avant-garde ang team. Classic gown and avant-garde ang team. Kung best in long gown ang labanan, siya ang number 1, walang duda. But, ito na talaga ang totoong sumunod sa protocol. Ang top 5 ko. Ito na ang sumunod ito talaga feeling ko, for me itong sumunod sa usapan na evening glam, classic gown, avant-garde. Alam naman ninyo yung meaning. May number 5 sa listahan, Mandaue. Sino bang mag-aakalang na ganyan ng Mandaue? Ang galing ng team na nag-isip. Kasi first time ko siyang nakita, yung mga ganyang eksena, first time.
hindi naman ako mahilig sa fashion at mahilig naman ako sa pageant. Halos lahat ng mga gowns at kung ano-ano pang mga eksena, nakita ko na din lahat sa sa lahat ng pageant na pinapanood ko. But Mandawi, amazing. Kudos sa'yo. Promise, isa sa magandang team at alam ang ginagawa, sumusunod sa protocol. Number 4 sa aking listahan, Baguio, Tara Valencia. Alam nyo ba guys, yung velvet gown, black velvet gown niya, normal na siya, pero yung may gold dito, hindi ganoon. Parang sinadya, tapos ano dito, eksena, ang ganda, tapos may pakismi, tapos yung hair niya, nakaka-avant-garde ka talaga. Yun yung, alam mo yun yung, siguro wala silang mahanap na, ano ba tawag dito? Wala siguro silang mahanap na kakaiba, extraordinary, or unusual na gown. Kaya gumawa na lang sila ng paraan na binago ang styling ni Tara Valencia. That's why kumabog talaga siya sa akin sa number 4. Kasi ganun yung pagkakaintindi ko. Sumunod tayo doon sa team, sa protocol, sa kung ano ang nire-request ng organization, which is Tara Valencia did. Amazing team. Amazing yung team ni Tara Valencia. My number 3 on my list, Quezon Province. Si Quezon Province, ang galing ng team. Yung gown niya, kung best in long gown lang naman ang eksena, hindi yan kakabog. Maniwala kayo sa akin. Hindi kakabog yung ganyang gown pag, halimbawa, evening gown ang labanan, hindi kakabog yan. Pero dahil yung team ay classic gown to avant-garde, alam na, kumabog siya. Kasi niisip ko para siyang drum na blue-green na kulay, tapos may mga buhok-buhok, parang sea urchin na eksena, tapos lumabas parang banga, tapos lumabas doon sa atisa ng bonggang-bunga. Tingnan mo ang itsura. Kumbaga, ang layo ng kulay ng ano niya, yung suot niya doon sa ano, parang ang eksena niya ay lumabas siya at nagganon siya agad. Ang bongga, ang ganda ng hairstyle, ang ganda ng makeup, pak na pak. Kaya nilagay ko siya sa akin number 3 kasi amazing talaga yung pagkagawa nila. Yung something out of the box, never seen before, yung mga eksena ni Atisa Manalo, lalo-lalo yung styling niya. Ang ganda. Iba-iba kasi ang ino-offer niya eh. Nilagay ko lang siya sa aking number 3 kasi hindi ko masyadong fan ng suot niya, di ba? Para sabi ko nga, para siyang banga, tapos kulay blue-green, tapos lumabas dyan si Atis. Pero sabi nga, ang ibig sabihin, unusual dapat. So ito na yun, ang sumunod sa protocol. Number 3 sa listahan, Quezon Province, Atisa Manalo. Number 2, ito number 2 sa listahan ko, Cebu, Chris at Tiffany Hanson. Iba yung team Cebu. Matalino yung team ng mga taga Cebu. Kasi si Mandawi ganun din eh. Yung Cebu amazing. Alam nila kung ano ang isusuot at alam nila kung ano isasubmit. Ang fresh naman dyan ni Cebu. Grabe. As in, para siyang 18 years old. Medyo madilim lang yung eksena kaya nilagay ko lang siya sa number 2. Hindi talaga nakita masyado. Medyo madilim lang ang eksena. But, still one of the best. At sumunod sa usapan. Diba? Classic gown to avant-garde. Diba? Extraordinary. Come on, Cebu, laban. At my number 2. At ito na ang aking number 1. Wala nang iba. Pinag-uusapan, pak na kabog, Victoria Velasquez Vincent ng Bacoor. Sino pa ba? Ano, bulag ba kayo? Bulag ba kayo na hindi ninyo nakikita yung kakaibang gown niya? Talagang nung nakita ko, uy, unforgettable siya. Kahit na na-scroll ko na lahat, mababalik ka talaga dun kay BBB sa sobrang ganda ng suot niya. Ayan patunay, umuulan. Kasi super agree ang mga ulan sa akin na si BBB ang nagbigay ng pinakamagandang eksena, sumunod sa protocol, bonggang-bongga ang team, matalino. Alam ang kanilang ginagawa. That's why, ni number 1 ko, si BBB. Amazing styling, amazing hair and makeup, amazing
kung sino man ang nagdamit sa iyo niyan. My God, perfect. Number 1 on my list, Victoria Velasquez Vincent. And there you go, guys. Maraming salamat. Tingnan mo, naka-avant-garde din ako. Comment down below lang kayo kung agree or disagree kayo or may violent reaction or anumang eksena nyo, yung views and opinion ninyo. Comment lang kayo dyan sa comment section at babasahin natin yan at makipagbangayan tayo dyan. Charot lang. Hindi ako makipagbangayan sa inyo. Makipagtalas-tasan lang ako sa inyo yung bonggang-bongga. Comment down below kung ang top 5 ninyo, tapos kung parehas ba tayo ng eksena or parehas ba tayo ng mga gusto. Maraming salamat. This has been Gaisel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam.